Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 85 negosyo sa center ng DTI sa Region 1 nakapagbibigay na ng serbisyo sa mga lokal na MSMEs. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Say panuporta at saray lokal ya micro, small and medium-sized enterprises o MSMEs at Rehiyon 1 sumansan siya ya prioridad ya Department of Trade and Industry o DTI Region 1. Unong DTI Region 1 OIC Regional Director Merly Membrere dyan sa kay ya press conference ka iba at saray programa ya Intarya so Negosyo Center ya saygot mato at say pangiter ya ease of doing business tan pangiter ya mainumay ya naala iran serbisyo para saray MSMEs ni Romney. Sabit lang programa at mangi itermet ya libreng business counseling, training, tan market linkages manlapod saray business counselors. 80 tan limaran negosyo centers so mangi iter ya serbisyo natan at nanduruman parte ya Rehiyon 1 kay iba at abit lang bilang so 29 ya negosyo center at Pangasinan, 20 kada at Ilocos Norte tan Ilocos Sur tan 16 jad La Union. Dyan saray nilukasan ya business center, 45 so mangi iter ya advanced service, 35 ya basic services, tan limaran full services. Manlalapod RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, katatagan, katapangan at kakayahan ng kababaihan tampok sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Tampok iti Women's Month celebration dito'y Mountain Province ti panakaipaganatgat ti kinatubker kinabanwar ken kakayanan dagiti babae tapno mapagtarinaed ti kapya ken urnos. Kastama ti panangaywan iti aglawlaw ken kinapateg ti akamda iti panagsustento iti kasapulan ti pamilya. Binigbig ni Police Provincial Office Director Colonel Ferdinand Oidok ti akam ti Bontoc Women's Brigade iti panangpatarinaed iti peace and order iti Bontoc. May isa nga inisyatiba ang nabigbig iti pagilyan ken inspirasyon ti Philippine National Police. Kabayatan na inbaga ni House Representative Maximo Dalog Jr. dagiti positibo iti na ipatungpal aganwat maipanggap iti gender equality iti programa a Bagong Pilipinas ti administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. amang italtalo iti panaka-isardeng ti diskriminasyon ken gender biases patas nga oportunidad ken access kadagiti resources. Paramet ken ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. itultuloy ti provincial government amang suportar iti pagsayaatan dagiti babae in panamnaman na a prioridad ti provincial government implementasyon dagiti programa a pagnumaran dagiti babae kas iti livelihood, health, trabaho ken tulong pang edukasyon. Narapos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, Department of Health, Center for Health Development, Calabarzon. Muling nagpaalala sa publiko laban sa heat-related illnesses. Updated guidelines sa pag-iwas sa extreme heat health impacts inilabas ng kagawaran. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel. Nagpaalala muli ang Department of Health, Center for Health Development Calabarzon laban sa heat-related illnesses na maaaring maranasan ng publiko ngayon bunsod ng mataas na heat index na nararanasan sa bansa.
Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay Non-Communicable Disease Cluster Outcome Manager Dr. Justine Villaflor ng DOH CHD4A, sinabi niyang sa mga matataas na temperatura maaaring maranasan ng heat cramps o pamumulikat at heat exhaustion o pagkahapon na mayroong mga sintomas tulad ng pagkapagod, pagkahilo, pananakit ng ulo at pagsusuka. Nagpapataas anya ang matagal na pagkakalantad sa init ng posibilidad ng heat stroke, isang seryosong kondisyon na may pagkawala ng malay, pagkalito o kaya ay mga seizure o kumbulsyon. Kaugnay nito, naglabas na ng updated interim guidelines on preventing and managing extreme heat health impacts ang DOH sa pangunguna ni Health Secretary Teodoro Herbosa nitong nakaraang Marso 7. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Palawan nagbuni sa pagkakapasa ng 50-year mining moratorium sa Sangguniang Panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Durong kaambang ang Kasimanway ang Palawan sa pagpasa ang 50 kadagon nga mining moratorium sa Sangguniang Panlalawigan sa kalibas nga special session nga ing patawag tingidigi. Ing pasa ni Board Member Nieves Rosento, Board Member Angela Sabando, i Board Member Arnel Brina ang tinged nga ordinansa na ing suporta ng tanan. Kung mapirman din nga ni ang ingkukon nga ordinansa ni Palawan Governor Denny Socrates, malilibre sa pagdistroso ang sobra sa darwa kagatos garibong ektaryang kakawyan ni ang Palawan nga target ang mga minahan. Sa dadi, may 77 pending ig new mining application ng Palawan, ig 12 sa syudad ang Puerto Princesa nga hindi rin madadawyunan kinungod sa nasambit nga moratorium ordinance nga inaprubahan ang tanan nga lokal ang lalawigan. Nakundin nga lagi ni Palawan Governor Denny Socrates ang ingkukon nga ordinansa matapos nga magpanukala ang mga partisipante ang mining nga magsumiti o summit iyang 25 kadagon nga moratorium sa pagmimina sa Palawan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. 57.85 milyong piso na flood wall sa bayan ng San Jorge, Samar, natapos na ang konstruksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nauman na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office ang pagtukod sa flood wall sa Gandara River sa Barangay Blanca, Aurora sa bungto San Jorge sa probinsya San Samar. Ini nga proyekto may kabugusan nga kantidad nga 57.85 million pesos nga ginpondohan sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA para sa tuig 2024. Ang bag-o nga flood control structure may kahilabang nga 180 meters, ngan kahitaas nga 9 meters, upod na ang walkway nga may adagihapon kahilabang nga 180 meters, ngan kaluag nga 1 meter. Magpupugong ang proyekto sa pag-awas ng tubig tikang sa salog, labi na sa panahon sa maraot nga panahon ngan makusog nga pag-inuran. Dugang pa, magbabantay ang flood wall sa kabalayan sa mga mulupyo sa nasabi nga barangay, nga basar sa 2020 census, may populasyon nga 975 kontra sa peligro sa pag-anas sa tuna nga mga karubat sa irang mga propriedad ngan kinabuhi. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. First year consistent regional outstanding winner in nutrition o Crown Maintenance Award. Natanggap ng pamahalaang lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Lain na usab nga pasidungog ang nadawat sa lokal nga pagamahanan ning syudad sa Tandag diha sa natad sa nutrisyon. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiag ni Mary Joy Galolo, ang City Nutrition Program Coordinator ning syudad, nga bagway lang nadawat sa LGU ang first year consistent regional outstanding winner in nutrition o Crown Maintenance Award. Sumala pa nga gitunod ang maong pasidungog atol sa gipahigayon nga National Nutrition Awarding Ceremony dito sa Crown Plaza Galleria sa Kauluhan. Sigunini nga ang maong pasidungog ang ginahatag ngadto sa mga LGU nga nakakuha og taas nga marka diha sa accomplishment sa mga nutrition programs. Gidugang pa ni Galolo nga mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mao nanguna sa pagtuno sa maong pasidungog. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo. Libreng iftar inilunsad sa Mindanao State University o MSU Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Nagapaon hindi nga Muslim Students Association at MSA sinamuna muna libre iftar at pagpabuka program ha Mindanao State University Sulu Capital Site Barangay Bangkal Patikul Dia Binaybayan Sinalupa Suog. Ina program ini amin piagauhanan sin MSA hatulong tamang sin Office of Auxiliary Service amin dimi libre pagkaon ha mga Muslim students sa supay dungan-dungan makapag-iftar at makapagbuka habulan yan Ramadan. Maksud sina program ini hasupay pakusuhon in palsupatan ibang paghamuo kalom sina kauman si mga Muslim students. In kamumpaatan na nasabot pakaradyaan, hambog pagpakita sina panukuhi sin university ha mga kakunahan si mga batay school nila. Nagasarang school day sabihan in MSA kan MSU Sulu, Chancellor Nagder Abdurrahman ha pamawagbukihay ni nasabot initiative. In panghambukihay ni amin dimildan ha kamumpaatan ha nasabot pakaradyaan. Dahil nga RP Holo, Fatma Adiligino, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news. Ngayong araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.